Gandang gabi po sa bawat isa po sa inyo. At lalo pong nakatagdag ng lamig ang panahon. Amen? At nervyos. Amen? Salamat po sa Diyos na sa pribileyo po na binigay po ng ating pong mahal na pastor na makapagsalita po ngayong gabi sa prayer meeting service. Pa-shout out daw po yung mga taga-Tugigaraw. Amen? Gandang gabi po diyan sa Tugigaraw. Ang bati po doon sa Tugigaraw. Good evening po sa mga Tugigaraw. Amen? Alright, sige po. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, salamat po sa Panginoon sa privilege po na makatayo sa inyo pong harapan, makapagpangaral po ng salita po ng Diyos. Nanyayaan ko pong bawat isa. Tayo po ay magsipagtayo. At buklatin natin ating mga Bible sa Acts chapter 4. Sa Acts chapter 4. Acts chapter 4. Sayin lang po natin ang isang talata ngayong gabi. Mamaya ay meron po tayong mga babaybayang mga talata po diyan sa chapter 4. At sabi po ng Bible sa verse 32, nandiyan po kayo sa verse 32. Sayin po natin ng sabay-sabay, verse 32 to 33, ready read. And the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Sabi po ng Bible po diyan, the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Ngayong gabi, ang nais ko pong ibahagi po sa inyo, having one heart and one soul for the ministry. Karoon po ng isang puso at isang kaluluwa para sa gawain po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin naman naming Diyos na nasa langit makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong dakilang pabor na pinagkaloob sa amin ngayong gabi. At sa kabila po, Panginoon, sa maulan po, Panginoon, na mag-araw po, Ama, salamat po sa inyo pong pagkakaloob ng pag-iingat sa bawat inyo pong mga anak. Nakarating sa bahay-sambahan ngayong gabi upang lulatin kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa aming pong mahal na pastor. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy nga po, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala sa marami pong mga simbahan through your ministry here po, Panginoon, sa CBBC San Pedro. Thank you, Lord, for the great privilege, O God, to preach thy word this evening. Help me, O God. Empower me, O God. Give me words to say, Lord. I just want to be a blessing to your people po, Panginoon Ama. Kaya po ng karunungan, maging pagpapala po sa bawat isa. Patawad po sa iyong pagkukulang pagkakasala. We love you, Lord. In all these things we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo pong pagtayo. Kayo po'y makakaupo ngayong gabi. Amen. Magandang gabi po sa inyo po. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na muli po makadalo mga kapatid sa prayer meeting service ng CBBC San Pedro at mabigyan ng pribileyo na makapagsalita sa ating pong sa inyo pong prayer meeting service. Ako po'y nandito pa nung Monday. Biyaya po ng Panginoon. Maaga ko pong bumiyahe kasi alam ko po yung matahon at mahaba po ang biyahe. At salamat sa Panginoon, nakarating pa ako dito. Ang biyahe po mula sa Tugigaraw, inabot po ako ng kulang-kulang 20 hours. Makarating po dito. Salamat sa Panginoon. Malis po ako doon ng Monday morning, 3 a.m. First trip. Nakarating po ako dito, alas 10 ng gabi. Pero salamat po sa Diyos. At ngayong gabi, mga kapatid, amen, tayo po'y matiwasay at makakapag-aral ng salita po ng Panginoon. Amen? Having one heart and one soul for the ministry will make a great difference in our Christian lives. Mga rin tayo po ay may kagkakaiba bilang mga individual differences, pero salamat po sa Panginoon, dito tayo dinala ng Panginoon upang tayo po ay magkaisa. Amen? Sabi nga po ng Bible sa Psalm 133 verse 1, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sabi po ng Bible, napakabuti at napakainam ang mga magkakapatid na nagkakasama at nagkakaisa, sabi po ng Biblia. Hindi lamang po nagkakasama, kundi nagkakaisa. Kasi bakit? Marami po mga nagkakasama pero hindi nagkakaisa. Amen? Praise the Lord. Tayo po'y pinagsama-sama po dito upang magkaisa sa iisang layunin, mga kapatid. Amen. Dinala po tayo ng Panginoon sa isang simbahan, mga kapatid. Baring tayo po'y meron pong individual differences, pero inilagay po tayo dito upang tayo po'y maging kaisa sa kanyang katawan, ang kanyang simbahan, mga kapatid. Christ being the head, and the church is His body. And we cannot separate the body from the head. Amen? Ang instruction, ang dictates, ang direction, mga kapatid, ng katawan ay lagi po sa head, mga kapatid. And that is our Lord and Savior, Jesus Christ. At tayo po'y inilagay po dito, mga kapatid, upang magkaroon po tayo ng iisang puso.
Salamat po sa man of God, nilagay po ng Panginoon sa kanyang gawain upang tayo po ay pangunahan, mga kapatid, sa iisang direksyon sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi po tayo dadalhin, mga kapatid, sa kapamakan, hindi tayo po dadalhin sa ating kasiraan, kundi upang tayo po ay dadalhin para sa ating kakaayos ng ating pong buhay, makapagbigay ng luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Amen. At marami pong mga wala ngayon. At siyempre, mga kapatid, meron po yung mga iba na binaha at talagang hindi po sila makakapunta. Nung kami po nandito, ang area po namin ay sa South 4 at mabahain po dyan sa bandang De La Paz. Yan, papunta sa Pulo, sa Almeda. Yan po yung mga mabahang lugar po talaga. Ay naranasan po naming mamangka po dyan, amen, para puntahan ng mga members. Oho. Pero bagaman ganun, mga kapatid, salamat po sa mga anak po ng Diyos, amen, na bagamat meron pong bagyo, meron pong pag-ulan, meron pong pagbaha, gumagawa ng paraan para makapunta sa bahay-sambahan, amen. Iba po kasi, mga kapatid, yung mga Kristiyano na pag may baha o pag meron pong ulan, ay talaga naman sila ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen, buti na lang may ulan, hindi ako magsisimba. Pero may mga Kristiyano naman na nanalangin, amen. Sana, Panginoon, tumila ang ulan, pero kung sakali man ay umuulan pa, basta meron pong madadaanan, amen, makakatungo sa bahay-sambahan, amen. At tayo po'y nandirito ngayong gabi, mga kapatid, at sa mga kapatiran, maaring sila po'y nasa live stream ngayong gabi because they cannot pass na sa ulan, mga kapatid. Hindi po dumating si Moses, amen, na maghati po ng kanilang mga baha, kaya hindi po sila nakarating. But praise the Lord that we are here. At napakaganda, nandito tayo, ang ating pong puso ay dapat iisa, amen. Na maganda nandito tayo, ang ating kaluluwa ay isa. Amen? Sabat bakit? Tayo pong ligtas lahat. Ang ating kaluluwa, pag tayo po'y namatay, langit lahat. Amen? Amen? Oho, mga kapatid. Sabi po ng Bible po dito, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, having one heart and one soul for the ministry. Number one, that we can see here, sabi po ng Bible po yan, sa ating binasa kanina sa verse 33, and with great power, gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. Sabi po ng Bible, in great power, with great power, gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. Tayo po'y nagkakaisa, mga kapatid, at pwedeng magkaisa sa gawain po ng Panginoon, sapagat meron po tayong Kristong sinasamba, meron po tayong tagapagligtas, mga kapatid, amen, na siya po'y namatay, nilibing, pero salamat sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay, amen. Kaya kung merong isang bagay, mga kapatid, na magkilos sa atin o mag-motivate sa atin upang tayo po'y magkaisa sa gawain po ng Panginoon, number one, be moved by the great power of Christ's resurrection. Be moved by the great power of Christ's resurrection. Dapat tayo po'y ma-motivate. Dapat tayo po'y makilos, mga kapatid, sapagat meron po tayong Kristo, mga kapatid, na nagdusa para sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay, nilibing sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Amen? Oho, kaya dapat buhay ang ating pagsamba. Amen? Because we are serving, we are praising, we are worshiping the resurrected Savior. Amen? Tayo po'y sumasamba sa buhay na tagapagligtas, mga kapatid. Kaya sabi ko nga po, tayo po'y ligtas through the gospel of Christ. If there is something great that will move us or that will motivate us to be of one heart and one soul for the ministries because Christ died, buried, and rose again for us, mga kapatid. Amen? Salamat ng ating Panginoong Hesus Kristo, siya ay nabuhay na magmuli, and there's great power. Sabi po ng Bible, mga kapatid, to them that perish, for the preaching of the cross is to them that perish what? Foolishness. But unto us, which are saved, is the power of God, sabi po ng Bible, unto salvation. May kapangyarihan, mga kapatid, kaya nandirito po tayo sa biyaya po ng Panginoon, galing sa iba't ibang katuruan, galing sa iba't ibang relihiyon, galing sa iba't ibang paniniwala, galing sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Pero salamat na nakakakilala po tayo sa isang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen! Kaya nagkakaisa po tayo kasi isa kaligtasan natin. Amen? Kasi kung meron dito magtuturo ng kaligtasan pag-anib sa iglesia o pag-anib sa simbahan, ay iba po yun. Kung meron magtuturo dito, mga kapatid, ng kaligtasan ay dahil po sa kapugihan, amen? Kakaunti na lang kami, di ba? Joke lang po. Baka hindi po ako mapasali doon, amen? But praise the Lord, mga kapatid, amen? Salamat, may Kristo na nagdusa para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. That's why we can see here, mga kapatid, sabi po ng Bible sa chapter 4, sabi po ng Bible sa chapter 4 verse 1, and as they spake unto the people,
the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. You see that? The captain, you see the priest, mga kapatid, sila'y nalulungkot. Sapat bakit? Nakita nila si Pedro nangangaral, mga kapatid, amen, na si Kristo ay nabuhay na magmuli. Amen? Mga unsaved talaga, mga kapatid, mga kulto, galit yan, mga kapatid, sa atin na nangangaral na si Kristo lamang ang daan patungo sa kaligtasan sa langit, mga kapatid. Amen? Oho. Alam po, sa Tugigaraw, kami po ay dumating po doon, January 5, 2022, sa biyaya po ng Diyos, mga kapatid. At nakarating po doon, mga kapatid, ang plano po at ang vision at ang dahilan bakit tayo narito naroon ay para po magngaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. You know what? Mag-4 na taon na po kami doon, mga kapatid. Oho, hindi pa kami nakasalubong doon, mga kapatid, ng mga kapwa, mga baptist na nagsusulwini. Ang madalas po namin nasasalubong at sila po, mga kapatid, mga sakit ni Hoba. Kaya nung kami po ay bago-baguan po doon nagsusulwining, pag kami po ay mangangatok ng bahay, sasabihin ng tao, sabi nila sa amin, ano kayo, Jehovah? Ay sabi ko po, ma'am, hindi po, tao po kami. Oho, tao po kami, ma'am. Kasi po ang Jehovah po, pangalan po yan ng Diyos. Sabi ko naman sa kanila, kapatid, hindi po reliyon. Ang idadalhin po namin sa inyo, hindi po pangalan ng reliyon, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang namatay, nilibing sa 3 araw na muling nabuhay, na siyang magdadala sa inyo ng kapangyarihan, ng kaligtasan ng inyong kaluluwa. Amen? They are bold, sabi po ng Bible po dito sa chapter 4, sila'y may tapang bagamat sila'y pinipigilan, sila'y maaring ilatiguhin, sila'y maaring ikulong, mga kapatid. Pero sabi po ng Bible po dito, mga kapatid, sa verse, Okay, sabi po ng Bible, verse 13, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with what? Jesus. Amen? Sila'y matapang. Wala naman po silang pinag-aralan, mga kapatid. Wala po silang degree, mga kapatid, na maaaring pagmalaki sa tao. Ang dala-dala lang po nila, mga kapatid, ay ang aral ng kaligtasan na meron silang Kristo, mga kapatid, na tagapagligtas na nabuhay na magmuli sa mga patay. Amen? Oho. Nagkaroon ng pagkakataon, natakot si Pedro, di po ba? Nagkaroon ng pagkakataon, mga kapatid, maaaring nagduda po siya nung lalo ang ating Panginoong Hesukristo na siya po ay nandun na at hinuli, mga kapatid, ng mga Roman soldiers. Lalo't higit, mga kapatid, nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo. But you know what? When they saw the Lord Jesus Christ rose from the dead, amen? There's a great revival, amen? At ginamit sa Apostol Pedro, mga kapatid, na mangaral ng salita po ng Diyos, mga kapatid, na 3,000 souls got saved and got baptized, amen? And there's great power. May dakilang kapangyarihan, mga kapatid, ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon tayo dapat makilos, mga kapatid. Huwag tayong matakot. Minsan, mga Kristiyano, di po ba, amen? Pag may ulan, doon pa natatakot, amen? Oho. Alam po tayo po nagsimula ng gawain po doon, ay yung mga unang buwan po natin doon, mga kapatid, talagang nakaranas din naman kami na talagang, si Kian, mga kapatid, siya ay pinunitan niya ng trucks, mga kapatid, naranasan po yan. Meron siyang nanay na sinisharean. Tatanggap na po yung nanay, ha? Dumating yung tatay, mga kapatid. Nung dumating yung tatay, inabutan niya ng trucks, pinunitan ng trucks, pinalayas. Ang ginagawa niyo dito? May reliyon kami. Naranasan ko po rin, mga kapatid, ako po isabihan, pupunta mo sila, mag-istorbo kayo. Yan, you know what, ang Tugigaraw, mga kapatid, nandoon po ang isa sa pinakamatandang simbahan na tinayo na Maprailing, Castilla. 257 years. Oho, the Saint Cathedral, okay? Saint Peter Metropolitan Cathedral Church, ang tawag po nila. At dinadaluan, pinupuntahan, mga kapatid, ng iba't ibang lugar ng Cagayan at Isabela. At ang layo lang po sa Mission House, mga kapatid, mga 300 meters. Ganun lang po kalayo, mga kapatid. Para meron kang masisharean sa kanila, tatanggap naman sila, mga kapatid. Amen? Pero pag aanyaya mo din silang sisimba, ay doon kami sa katedral. Yun po yung kanilang sasabihin. Doon kami sa katedral. Lalo na pag madaanan yung ating pinagtitipunan, di po ba? Yung lugar nila, napakalaki po talaga yun, mga kapatid. Kaya parking area pa lang nila, talagang napakalaki na. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, amen. Hindi po yun ang ating dala-dala. Salamat sa kapangyarihan, mga kapatid, ng ating kaligtasan. Salamat sa dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Naranasan ko pa nga, meron akong ma-share na dalawang tatay sa gilid ng daan. Okay, si-share nila, ayaw nila, mga kapatid. Tinulak talaga ako. Huwag kayong pupunta dito. Nangangaral kayo ng ibang relihiyon. Sabi ko sa kanila, sir, pwede po kayong tumanggi, pero wala naman pong physical touch, sabi ko sa kanila.
Ba't naman po kayo magtutulak ng ganyan? Layas ka dito, sabi niya, Sir, we are in the public place. Sabi ko, nasa daan po tayo. Okay? Kaya po pwede naman siguro kung manatili naman po dito. Layas ka. Sabi ko sa mamaya po, kasi nandun po yung anak ko. Sabi ko, okay yan. Nandun po yung anak ko, baka mamaya pag iiwanan ko dito, anong mangyari sa kanya? We are from San Pedro, sabi ko sa kanya. We are missionary from San Pedro. Nawa naman po, kayo po na taga Tugigaraw, maganda naman sana po ang inyo pong pagtanggap din man bilang isang tao. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Sabi ko sa kanila, nanahimik po siya mga kapatid. Kaya mga kapatid, salamat po sa Panginoon mga kapatid. Tayo po'y naparion sa mga tao at dala-dala po natin mga kapatid, amen, ang pangangaral sa atin ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Amen. Praise the Lord for the great power of Christ's resurrection has made our dead spirit alive in God. Na tayo dati mga kapatid, walang interes sa ganitong pagtitipon. Wala tayong interes sa ganitong gawain mga kapatid. Amen. Pero tayo po'y naligtas. Nagkaroon tayo ng interest din po na ang tao po ay maligtas, makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. It made our dull hearing into receptive ears, mga kapatid, for God's words. It made our hearts and soul incline into the eternal precepts and principles of the Word of God. Di ba? Doon po tayo nagkaisa, mga kapatid, amen? Na ang ating pong kadahilanan, ang kadahilanan po ng Diyos, tayo po'y dinala sa simbahan, tayo po'y maligtas, at tayo po'y naligtas, gamitin rin tayo ng Panginoon, ipangaral ang kaligtasan sa iba. Amen? Sila po'y walang takot, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, they have boldness, they have their bravety, mga kapatid, na ipangaral na si Kristo ay nagliligtas. Kami po'y maparoon sa Tugigaraw, mga kapatid. Siyempre, meron ka rin naman pag-aalala. Pero salamat, lagi sinasabi ni Pastor, mga kapatid, na lalo kami nandito. Alam niyo, mas malaki ang tiwala ko sa inyo kaysa tiwala mo sa iyong sarili. Diba? Mas malaki ang tiwala ko sa inyo kaysa tiwala mo sa iyong sarili. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa kanyang pagtitiwala at sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen? Nang kadahilanan tayo pupunta doon, mga kapatid, na ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. There's great power. Tayo po'y ang mga unang prayer meeting namin doon, mga kapatid, salamat naman, di kami nasisiro ng bisita. Mga unang buwan ng prayer meeting po namin doon, mga kapatid, lagi 5. Amen? Salamat, may 2 kaming anak, mga kapatid. Mayroong isang asawa, praise the Lord, amen? At 4 po yun. At lagi may bisita isa. Lagi may bisita isa, mga kapatid. Lagi na, kasi bago kami prayer meeting, soul winning ko muna, invitation, mga kapatid. Salamat, meron pong naiimbitang isa lagi. Okay? Every prayer meeting, isa lagi, mga kapatid. And you know what? Isang bagay na natutunan po natin dito, salamat sa BHBC. When you preach, amen, treat it as your last preaching, amen? Sabi ko sa mga members ngayon doon, mga kapatid, nung lilima po ang pinagpipresyan ko po dito, ganun po ako nagpipres po sa kanila. Amen? Tapos yung 3 pang kasama, di ba? Di pa nag-i-amen, di ba? Joke lang po. Thank God for the great power, mga kapatid. Sabi po ng verse 19. Sabi po ng verse 19 po yan, mga kapatid, but Peter and John, sila'y pinipigilan. Sila'y pinipigilan na wag na silang magsalita. Sila'y pinipigilan na wag nang mangaral, mga kapatid, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Amen. Ang ating sinasalita lang din naman sa tao, kapatid, yung ating napakinggan. Amen. Yung ating nakita, mga kapatid. Amen. Of course, hindi po natin nakita ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay nabuhay na magmuli. Pero salamat sa salita po ng Diyos na nampalataya tayo. Amen. Na mayroong Kristong ating sinasamba, na siyang nagbigay, mga kapatid, ng katiyakan ng ating kaligtasan. Hindi ba nga, mga kapatid, tayo po'y nabago? Hindi ba nga tayo po'y nagkaroon na ng pagbabago ng ating pong buhay, mga kapatid? Hindi ng relihiyon, kundi gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi gawa ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagdanak sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Amen? Be moved. Dapat tayo po'y makilos. Dapat tayo po'y motivate, mga kapatid, by the great power of Christ's resurrection. Pag meron kang problema, mga kapatid, meron kang pinagdadaanan, kapatid, huwag mong kakalimutan, may Kristong nabuhay para sa inyo. Amen? Minsan, pag linggo, di po ba, pag hindi maganda ang panahon, para bagang ayaw mong bumangon. Di ba, amen? Alalahanin mo, si Kristo nabuhay mula sa mga patay. Ikaw, bumangon ka lang sa iyong higaan. Babangon ka lang sa iyong higaan, mahihirapan ka pa. Di ba? Salamat, may nabuhay mula sa mga patay para sa atin. Amen? And it will move us. Okay? As the Lord Jesus Christ was moved with compassion because
He saw the people. Because he saw the souls of men going to hell, na wala pong nag-aakay sa kanila, mga kapatid. And here we are enjoying the gospel of the Lord Jesus Christ, and we do nothing for the Lord. Salamat po sa vision, mga kapatid, ng ating pumahal na pastor. Salamat po sa simbang ito, mga kapatid. Kaya nga po nagkaroon ng gawain po sa Tuguegarao. Amen. Maabot po sila, mga kapatid, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong mga baptist po doon. Yung iba po yung nakatok po sila, pastor pa, di ba? Nakatok po sila. Hello po, saan po kayo? Opo, missionary po. Christian Bible Baptist Church po. Baptist ka? Opo. Okay? Baptist din ako. Wow, amen. Praise the Lord. Saan po kayo member? Pastor ako dito. Pastor pa. Ay, maganda naman. Naganyaya, magpakape, di ba? Pastor ako, sabi niya. Ganun po ba? Wow. Pastor, yung mga kapitbahay mo po, na-sharean ko po. Kayo na po mag-follow up. I am blessing po mga kapatid, sapagat dito naturuan po tayo, the main thing is soul winning. Amen? The main thing is soul winning. Kami po napunta po doon mga kapatid. Siyempre yung lugar hindi pa po nakaset up talaga mga kapatid. That's why what we do mga kapatid, in the morning we do soul winning. And in the afternoon mga kapatid, pintura, ayos po doon sa lugar, carpentry. Yan po yung ating pong ginagawa po doon. Umaga, soul winning po kami. And in the afternoon mga kapatid, lalo nung panahon yun, mahirap mga talk. Kasi bakit? Ang mga tao takot pa. Kasi during the time, yung patapos pa lang ng COVID eh. At nangyari pa, nag-lockdown pa doon ng January 5, 2022, nandun kami. January 8, nag-lockdown ulit po ang Tuguegarao. Sabi ni Kia, nung dumating kami doon, syempre nasanay po dito maraming tao. Sabi niya, pa, wala namang tao dito, lungkot naman, sabi niya. Di gusto mo, paalam kita kay pastor, bili na akong ticket, balik ka ng Tuguegarao. Sabi niya, dito muna ako pa. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Ang mga tao ay nandun lang din naman sila, mga kapatid. At ating pong aakayin sila, mga kapatid. Amen. Hindi sa paraan ng tao, hindi sa paraan ng reliyon, kundi sa paraan ng Diyos na mayroong Kristong namatay para sa kanila. Merong inilibing at muling nabuhay, mga kapatid. Number 1, be moved by the power, by the great power of Christ's resurrection. Sabi po ng Bible, sa verse 33 muli, sabi ng Biblia, and with great power gave the apostles what? Witness of the resurrection of the Lord Jesus. And what? Great grace was upon them all. Great grace was upon them all. Number 2, mga kapatid, be maximized. Be maximized by the great grace of God's provision. Dapat tayo po'y managana, mga kapatid, hindi sa ating galing, hindi sa ating possession, hindi sa ating posisyon, hindi sa ating personalidad, kundi sa biyaya ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Dito naman lang tayo natuto talaga. Sabihin natin, pag kumustahin tayo, nasasabihin mo, biyaya po ng Diyos. Hindi po ba? Hindi natin sinasabi, sa diskarte lang talaga yan. Hindi po. Hindi sa yabang natin, kundi sa biyaya po ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kami po sabi po ni Pastor, December 5, mga kapatid, 2021. Sabi niya, Arnel, open na ang Tuguegarao. Sabi niya, pwede kang mag-scout doon sa Tuguegarao, sabi niya. December 5, 2021. Sabi ko, Pastor, yes, Pastor, kailan po? Mamayang gabi. Wow, amen, praise the Lord. Alam nga ating Pastor, di ba? Amen? Sabi niya, mamayang gabi. Opo, Pastor. Sa makina Pastor Mel yun, pupunta sila ng Isabela. And we went there, mga kapatid, Tuguegarao. I'm from Isabela. That's a neighboring province of Tuguegarao. Tuguegarao is part of Cagayan. And we are from Isabela. Doon kami sa Isabela, mga kapatid. Hindi ako familiar ng Tuguegarao. Only twice po ako nakapunta doon sa Tuguegarao bago kami nag-mission po doon. Nung ako po ay kumuha ng aking LET exam at nung ako po ay kumuha ng aking license sa LET exam. Yun lang po, 2 beses lang po ako nakapunta po doon. Pero niyo po, sa biyaya po ng Panginoon, tayo po'y sumunod. Amen? Sa kalooban po ng Panginoon. We went there, mga kapatid. I went there, December 5. I don't know the place. But I prayed to God, Lord, kung kalooban niyo po kami sa Tuguegarao, please give me a place. At least pag may lugar, mga tao, nandyan lang naman, mga kapatid, di po ba? Sabi, bigyan mo ako ng lugar, Panginoon. Salamat, ang aking kuya nandoon. Sa Alicia, dinaanan ko po at nagpasama ako sa kanya para kami po'y mag-scout doon, 12 o'clock. Dumating kami doon sa Isabela, 9 o'clock ng December 6, 2021. Dumiretso po ako doon. Sabi ng kuya ko, kain ka muna. Sabi ko, hindi ako kakain hanggat hindi ko nakikita yung naisipakita sa akin ng Diyos. Dumating kami 12 o'clock in the afternoon or noon, mga kapatid, doon sa Tuguegarao. At ikot-ikot pa kami. Marami pang mga saradong lugar, mga commercial places. Mamahal po sila. Talagang wala eh.
Okay, halos naikot na po namin doon sa area sa sentro hanggang doon sa mga kalapit na mga lugar. Sabi ng kuya ko, medyo masamang panahon, sabi niya, 5 o'clock na malayo-layo pang biyahe natin pabalik. Okay, sabi ko sa kanya, sige, balik na lang ako some other time, paalam ako kay Pastor Ed. Mag-stay ako siguro dito, mga 2 weeks. Kaya niyo po, nag-wrong way po kami. Kasi one way, maraming one way po doon. Nag-wrong way, kabalik ang kuya ko. Pauwi na tayo, nag-wrong way, pabalik, bumalik. Kaya nagpa-atras, tapos liko. Pauwi na po sana kami. Tapos on that last, nakita namin nakalagay, for rent. Sabi ko sa kanya, Tol, pwede bang itabi mo saglit? Tingnan lang natin ito. And I see the place, ikot, picture yan, video. You know what, yun lang po yung nireport ko kay Pastor. Nireport ko kay Pastor. Pastor, inikot ko po yung lugar, ito po. Ito po yung pinaka mahayos na talaga na pwede pong maaari kung inyo pong. So, yun po yung nireport kay Pastor. Sabi ko, Panginoon, kung kalooban nyo po talaga dito po, dito po. Sabi ni Pastor, sabi niya, sige, kunin natin. Wow, praise the Lord, amen. Bumalik po dito, mapatid, December 7, mapatid, sa biyaya po ng Panginoon. And He said, ay prepare mo yung place, at prepare yung place, mapatid. You know what? Just one month, mapatid. January 5, mga kapatid, amen. Kami po ay pinalayas na. Hindi po. January 5, 2022. Okay? Just 1 month, mga kapatid, preparation. We don't know the place. Meron lang po kaming through contact lang dun sa tao. Muntik pa ngang medyo umayaw yung may-ari. Kasi sabi niya, may kumukuha na daw. Sabi ko, ma'am, tayo po yung nag-usap na po eh. Di ba, nag-okay na po tayo, nagbigay po kayo ng confirmation, sabi ko sa kanya. Okay? Church po itong kausap niyo po, sabi ko sa kanya. Hindi po personalidad, hindi po ito business. Ano po yung natakot po siya. Pagpapalain ko ng Panginoon, pag ipagamit nyo ito sa Panginoon, amen? O sige po, kunin nyo po. Nandito na kami, maayos ang aming usapan, biglang babawi, mga kapatid. Pero biyaya po ng Panginoon ang kumilos, mga kapatid, amen? Okay, we went there. Meron kaming sasakyang bumblebee na tinatawag, mga kapatid. Yung kulay yellow. Alam po na nagamit po namin po dito sa biyaya po ng Panginoon. For our 7 years stay here as a full-time workers, naging pakinabang at marami po mga nadala sa gawain po ng Panginoon. You know what? Pag minsan, ng mga panahon na medyo pasira na po siya, punta lang kami ng Binyan, kapatid. Yan lang, sa may kanlalay po lang nag-overheat na po siya. Okay? Kaya si Joseph, tagatulak mo hanggang di sa ay blessing si Joseph noon. Tagatulak kay Bumblebee, amen? Kaya uwi kami dito, tulak-tulak. Diba? Naalala ko, nung maulan na ganito, walang pasok ang mga academy, ang mga CBBA boys, sila po yung nag-soul winning. Diyan sa may Pasita, kasama ng isang teacher. Biglang umulan, biglang lakas. Nag-message si Kian sa akin. Kaya sabi pa, pwede nyo kaming salubungin dito, hindi kami makaalis kasi sobrang lakas ng ulan. Sabi ko, sige, papunta ako dyan. Dala ko si Bumblebee. Na-pick up ko po sila. Pero pagdating dyan sa may pure gold, lalim pala, di ko alam. May tubig. Pinasok ko po yun si Bumblebee. Namatay na nung pag-angat dun sa Bumblebee. Yung mga pinick up ko, nabasa din kasi nagpulak. Nabasa din sila. Sabi nila, sana wag yun na lang ako pinik. Alala ko si Tres, meron pang sugat yan sa paa. Wala siyang magawa. Baba ka muna, Tres, tulak mo na kayo. Kasi hindi na makakit yan sa pure gold, di ba? Namatay na talaga, pinasok na po yung kanyang tambutso. Ang lalim pala. Akala ko yung aking saksakin 4x4, di ba? Hindi pala. Biyaya po ng Panginoon. Sabi ko, kailangan madala ito sa Tugigaraw. Sapat magagamit po sa gawain ng Panginoon. Salamat po. Meron pong 2 tao, mga kapatid, na naniwala na madadala namin yung sasakyan na yon. Sabi ni Pastor, dadalhin mo ba yung sasakyan mo? Opo, Pastor. Para magamit po doon sa may pag-pray natin. Wow, praise the Lord. What a comfort. Sabi naman ni Tatay Ray, dadalhin mo sa sasakyan mo? Opo, sir. Pray natin, magamit yan sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ng aking may bahay, pa, makakarating kayo tayo sa Tugigaraw. Kakarating kaya tayo? Sabi ko naman sa kanila, makakarating tayo, sigurado yon. Kung hindi tayo makakarating sa Tugigaraw, sa langit ang dating natin. Diba? Oho. Ayun po yun, mga kapatid, umalis kami dito 2 o'clock in the afternoon, January 4. 2 o'clock in the afternoon, January 4. Nandiyan pa lang kami sa Alabang, mga kapatid, nag-overheat na yung sasakyan. Pira, naumoy ka pa lang yung luto sa kitchen, nag-overheat na kagad. Sabi ko, nandiyan pa lang, mga kapatid, umangat pa man din ako sa Skyway. Nasa Skyway. Kaya nasa Alabang pa lang, nag-overheat na, nasa kalagitnaan, nasa 3/4 na.
Ang bihira. Anong gagawin dito? Ilalaglag ba natin ito sa skyway to? Paano tayo bababa? Panginoon, sabi ko, lapit-lapit pa namin, maayos na to Naipa-condition naman konti, di ba? Sa biyaya po ng Panginoon. Pero biyaya ng Panginoon, meron pababa doon sa Mantre, doon kami bumaba, nag-fix po kami doon, nag-ayos, babay yung mga gamit, sama yung mga anak, mga kapatid. Tapos 1 hour, inobserban ko, naging maayos. Wow, praise the Lord. Parang kung hindi talaga to okay, tatawag na ako kay Pastor, magpaparescue. Balik ng San Pedro. Pero after 1 hour, okay siya. Halos hindi na umangat. Abay, biyahe ulit. 2 o'clock, mga kapatid. Alas 8 na ng gabi. Okay, 6 hours ng biyahe yun. Nakarating kami ng Cabanatuan. Wow! 6 hours na, Cabanatuan pa lang kami eh. Maabot kami ng Cabanatuan, mga kapatid. Sabi ko, kain muna tayo. Alas 8 na ng gabi. Kain kami. 1 hour. Okay? Para mapagpahinga konti. Nung aalis na kami, papaandarin ko, ayos ang andar. Hindi siya nag-overheat. Eh nung aapakan ko na yung silinyador, ayaw umangat. Yun pala, naputol yung kable. Pambira, first time ko itong mamit, sabi ko. Never in my life na-meet ko na maputol ang kable nito. Bay, bagong problema ito, sabi ko. Sabi ko, Kian, balik ka sa restaurant, hingi ka sa kanila ng alambre. Kasi gabi na, wala namang mabibilhan. Mga style ko lang ba? DIY, dinugtungan mga kapatid, dinugtungan ng alambre, dinugtungan dun sa loob para magpang-abot lang sila, para mabanata mo lang kaunti yung gas talaga. Sabi ko, iwan muna kayo dito. Eh, mga gamit nandun sa likod eh. Kasi yung sasakyan na Bumblebee mga kapatid, 2 makina niya, may reserba sa likod eh, man. Yun yung gumagana, yung reserba, yung sarap wala. Babalat ng gamit. Okay? Sabi ko, maiwan muna kayo dito. Okay, maiwan ko, iikot ko lang mga 30 minutes. Babalikan ko kayo, sabi nila. Sabi nila, okay, babalikan ko kayo. Okay? Baka hindi ka na babalik, sabi ng aking may bahay. Sabi ko, wala naman akong ibang pupuntahan eh. Amen? Mangat po ako, kasi paangat na kami doon sa mga bundok sa Santa Fe. Pero biyaya po ng Panginoon, bagamat mahirap, umarangkada, pero okay naman. Umaandar naman. Biyaya ng Diyos. Bumalik po ako. Ready na tayo. Biyahe na tayo. Every gasoline station, mga batid, tumitigil kami, karga ng tubig. Marami kaming baong tubig, mga batid, yung slim, di ba, madaon. Kaya hindi namin inumin yun, inumin ng sasakyan. Di ba? Di ba, maya tataas, tapos mag-refresh na naman ulit. Bawat gasoline station, tigil po kami. And po, after 21 hours, nakarating po kami ng Tuguegarao City. Amen? By the grace of God, mga kapatid, hindi sa ating kakayahan, kundi sa biyaya po ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? And I reported to Pastor, by the grace of God, nakarating po kami dito, sound and clear. Amen? After 21 hours na biyahe, mga kapatid, muntik pa maging 24 hours. Hindi po ba? Ano po yun, mga kapatid? Gawa ng biyaya po ng Panginoon. Minsan pararanasin po tayo ng Diyos sa mga bagay sa ating pong buhay. Hindi natin mauunawaan. Hindi maabot ng ating pangunawa, mga kapatid. But you know what? We just trust the grace of God in our lives. Biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, hindi ikaw ang maitataas, kundi yung biyaya ng Diyos. Kaya ano pong nagkakaisa sa atin dito? We can have a one soul and one heart for the ministry and in the ministry because of the grace of God. Okay? Kaya nga, hindi naman po yung requirements po dito, yung galing ng isang tao, kapatid, o kanyang talento. Okay? Ang requirements po dito, mga kapatid, ay maunawaan po natin na ang biyaya po ng Diyos ay malayang kikilos sa atin sa bawat mananampalataya na magtitiwala sa Kanya. Amen! Nakakaawit ang mga umaawit, tumutugtog, nakakatugtog, nakapagtuturo, mga nakapagtuturo, mga kapatid. At sa biyaya po ng Panginoon, nakapangaral ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Amen? Okay? Makikita po natin yan, and great grace was upon them all, sabi po ng Bible. Laanin po natin, we're just nothing and empty without the grace of God in our lives. Kaya nga, as we experience and as we acknowledge the grace of God in our lives, mga kapatid, it will maximize us. It means to say, it will strengthen us, mga kapatid. It will enhance us. It will expand us. It will intensify us in the work of God. Sabi nga po ng Bible, hindi yung ating kakayahan, mga kapatid. 1 Timothy chapter 1, verse 12. Sabi po na Apostol Pablo, in Christ Jesus our Lord, who had what? Enabled me. Ang Panginoon naman na nagbibigay sa atin ng kakayahan. Salamat sa Panginoon sa ating pong great BHBC. Amen? Na mga lingkod ng Panginoon na nagsuko ng buhay, mga lalaki at babae, na ginagamit po ng Panginoon para sila ma-intensify. Ay po, bagbago ko mga doon, meron pong dumadalo na pastor sa akin. Okay? Meron dumadalo doon na pastor.
9 years na po siya, mga kapatid, sa pagpapastor doon. Okay? 9 years na po siya. Kami po yung mission pa lang po dito, Pastor. Minsan mamaya, sabi niya, may problema siya sa kanyang mga members. Sabi ko, wala naman po kung, hindi ko naman po kilala po ang mga members po niya, pero ang pinakamaganda, kasi nagtuturo sa mga pulis. Sabi ko naman sa kanila, wala naman akong karapatang pagsabihan po kayo, kasi kayo po mas matagal na sa gawain. Para niyo po, kung ako po magkakaroon po ng unsolicited advice, maganda po nagmi-minister po kayo sa pulis, pero hindi po yung simbahan niyo eh. Mas maganda po talaga mag-focus po kayo sa inyo pong church, sa inyo pong mga member. Kung kayo po nakapag-Bible study sa mga pulis, mas maganda, puntahan nyo talaga mga members, may problema. Di puntahan nyo, bahay-bahay. Yun po yung ating ginagawa, sabi ko sa kanya. Ay, maganda po yan, sabi niya. After 1 month, mga kapatid, bumalik ulit sa akin. Sabi niya, Pastor, gusto mo idugtong na natin yung church namin dito, magsama na lang. Ikaw na ang pastor, tapos ako na lang, sabi, pambiro? Ganun ba kataliyo? Dadalhin na daw niya mga members niya doon, sabi niya. Okay? Pwede bang daling ko na mga members ko dito, tapos kayo na po ang pastor? Wow! Bira. Hindi ko naman kilala mga member niya, di po ba? Napakaganda po. Sabi ko, meron po kayong Sunday morning? Sabi ko sa upo. Meron kayong Sunday afternoon? Wala po eh. Maganda magkaroon kayo ng Sunday afternoon. Pero encourage ko po kayo. Nasa niyo po ma-encourage. Dali mo sila dito, Sunday afternoon, sabi ko sa kanya. Ayaw naman, hindi naman niya pupunta. Until nalaman ko, iniwanan na nga niyang church. Ibinigay sa isang church din, wala namang authority. Isang pastor na walang authority. Alam niyo, sa ating pag-social winning, na-meet ko mga kapatid yung mga members niya. Meron po silang lugar na pinagtitipunan bahay, pinapagamit na libre. Nakilala ko mga member nila, ang aayos naman. Ayun pala, may problema yung pastor. Kaya sabi ko, bira, kung nakilala ko lang kayo na maaga, pumayag na ako sa sinabi ng pastor nyo dati. Sabi ko sa kanya. Alam pa yung pastor na yon, nung last election, tumakbo ba naman board member? Tapos magpapakilala pastor. Sabi ko, hindi na pastor yun. Kasi umalis na sa pagpapastor eh. Ay po mga kapatid yan, pag ang tao po ay mawalay mga kapatid, maalis mga kapatid sa biyaya po ng Diyos talaga, titingin na siya sa mga bagay ng sanlibutan eh. Titingin na siya sa mga material na mga bagay. Titingin na siya sa mga posisyon. At aayawan na ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen! Salamat kay Kia, nagsuko siya ng buhay. Lagi kong pinapaalala sa kanya, 10 years old siya, nagsuko siya ng buhay. Ayaw mong kakalimutan yan, sabi ko sa kanya. Praise the Lord mga kapatid, nung kami po nag-full time po dito, I included them in the ministry. Okay? Sinasama ko sila mga kapatid sa lahat ng aking ginagawa po dito, maglilinis ng CR, kasama ko maglilinis ng CR because I want them to see the work mga kapatid. Habang kami po nandirito. Salamat sa Panginoon, siya po nag-aral po doon. Kasi sabi ko kay Pastor, pwede po dito na po siya mag-face-to-face sa senior high school, mahirapan po. Nag-aral po siya sa senior high school, public school. Sabi ko sa kanya, nag-aral ako ng public school. At hindi lahat ng makikita mo dyan tama, mas marami mali dyan. Manindigan ka. Salamat sa kanyang natutunan dito. Salamat sa standard. Nung papasok siya sa school mga kapatid, lahat ng mga tao doon, good morning sir. Pati teacher good morning sir. Kayo po ba yung bagong teacher? Abay na magsisimula ang klase, umupo, estudyante pala. Estudyante pala. Lahat napapa-good morning sa kanya. Siyempre, sa mga public school, di ba? Ano lang naman suot nila. Pero meron tayong natutunan dito, meron tayong standard mga kapatid. Amen? Biyaya po ng Panginoon. Kaya nag-graduate naman po yan, hindi naman po yan gaanong katalinuhan siguro. Nag-graduate po siya, valedictorian. At marami pong offer po sa kanya scholarship. Opo, tama po, Pastor. Kasi hindi niya nakuha sa akin yung talino niya kasi nasa akin pa yung akin eh, amen? Siguro sa nanay niya. Kasi kung nakuha niya sa akin, wala. Hindi, joke lang po. Biyaya lang po ng Diyos yan. Minsan uuwi siya. Kasi may mga colleges, di ba, nagpupunta sa mga school. May offer. Meron palang college dito. Sa mga valedictorian daw pa, libre lahat. Maniwala dyan. Huwag ka na, nagbabasa naman ganyan-ganyan. Okay? Bible school ka, sabi ko sa kanya. Oo nga po, pinapakita ko lang naman. Oo nga po, pinapakita ko lang naman. Okay. Noted. Salamat sa Panginoon, last year, siyempre magba-Bible school na siya. Siyempre tayo po yung simula pa lang po doon. And I make a bargaining agreement to him. Sabi ko, anak, pwede bang dito ka muna 1 taon? Tulong ka muna dito. Pero mag-online ka. Ng panggabi. Sige po pa. Salamat sa Panginoon, pinayagan po siyang mag-online. And he stayed there for 1 year, mapatid. Ma-minister po mga young people.
Okay? At magtugtog kasi wala po kaming tagapagtugtog. Nandun po ang kanyang kapatid, mga kapatid, pero minsan mahina din, mga kapatid. Hindi po ganoon kadili, mga kapatid, ang kanyang pagkatuto. Pero siyempre, ngayon po yung nagpasok na po ng pasukan ulit, hindi na pwedeng ma-hold. Sabi ko, ay kailangan na po niyang pumunta. At excited na rin po siyang pumunta. Pero nangihatid naman namin dito pa iyak-iyak, di ba? Diba? Kasi yung nanay niya umiiyak na. Sabi ng nanay niya, puntahan mo siya doon. Okay? Baka mamaya, namawiyat na siya. Payat naman yun, huwag kang mag-alala. Huwag kang problema yun, payat na talaga yun. Kaya huwag kang mag-alala. Okay? Salamat sa Panginoon, sa biyaya po ng Diyos. Ngayon, magwa 1 month na po. 1 month na po siya. Okay? 1 month na po siya. Sabi ko, ano naman, anak, kumusta ka naman? Biyaya po ng Panginoon pa. Nakapag-adjust na. Wow, praise the Lord. Yun po, biyaya ng Diyos. Saan pa natin nakukuha yung biyaya? Kung hindi po tayo naligtas, wala naman tayong alam sa biyaya ng Diyos eh. Biyaya ng Diyos lahat, mga kapatid. Kaya tayo nakakakilos, nakakagawa, nakapag-aakay ng kaluluwa, nakapag-disciple, mga kapatid, ng bagong converts. Because of the grace of God, mga kapatid. Kaya tayo po'y nananagana at ang iba'y nananabana. Amen. Because of the grace of God. Amen. Ako po'y nag-full-time dito, kapatid. Talagang malit ang katawan ko. 48 kilos, mga kapatid. 50 kilos nung full-time, mga kapatid. Abay, naging 48 kilos pa. Wow. Sabi ko, Okay? Pero nung nag-pandemic, medyo tumaas. Okay? Naging 50. Tapos umalis kami dito, 52 kilos. Wow, amen? Pupunta ka, ganun katawan mo. Pero nung nag-check ako, mga kapatid, 60 kilos na. Kaya ngayon, nagda-diet na ako, amen? Yung iba sa inyo, 600 kilos na, ayaw pang mag-diet, di ba? Okay? Bakit naman? Never ako umabot ng 60 kilos sa buhay ko. Sabi ko, 60 kilos na ako ngayon. Biyaya po yan ng Diyos, mga kapatid. Amen! Habang ikaw at ako sumasagana, mga kapatid, sa gawain ng Diyos. Di po ba? Naunawaan po natin ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa ating buhay kung walang simbahan, kung hindi tayo naligtas, kung hindi kayo ginagamit ng Diyos. Wala pong nagturo sa atin ng salita ng Diyos. Saan kaya tayo ngayon? Po sa Tugigan raw, mga kapatid, minsan ako po'y nagbibiro pagkatapos ng Sunday school. Tatapos ng sandalo, break time, 5 minutes o 10 minutes. After, sabi ko, balik na po kayo. Lahat po mga nagsindi, pakipatay na po. Ayos nila. Pero, yung pala'y mayroon talagang natatamaan. Meron palang humihirit pala doon sa kabilang pader. Meron palang humihirit doon sa kabilang pader. Sumisindi talaga. Pero yung biyaya po ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa pangangaral ng salita po ng Diyos, dahil sa standardiya, pagngangaral laban sa kasalanan, laban sa bisyo, mga kapatid, laban, mga kapatid. Amen? Sa mga bagay na hindi niya pagbibigay, luwalhati sa Diyos, ang araw nagpatotoo. Alam niyo po, actually po, pag every time na kayo po yung nagbibiro, napakipatayin yung mga nasindihan, nagigilty ako, sabi niya. Ayun pala'y humihirit palang nagsisindi. Salamat sa Panginoon na kanyang naiwanan at ngayon siya po'y usher na rin. Amen? Oho. Okay, usher na rin. Oho. Nabiyaya po ng Panginoon. Kaya kung ikay usher ngayon, nagsisindi pa, iwanan mo na yan. Amen? Oho. Saka qualified naman po siyang mag-usher kasi, yan. At tayo po, mga kapatid, nananagana, pinagpapala po ng Diyos, huwag nating kakalimutan, kung ikaw ay pinagpala ng Diyos material, kung ikaw ay pinagpala ng Diyos sa mga bagay ng sanlibutan ngayon, huwag mong kalimutan ang biyaya ng Diyos. Po, meron kami mga estudyante doon ngayon, mga kapatid, we have 5 senior high school na. 5 or 7 sa biyaya po ng Diyos. Sabi ko, 5 years from now, 3 years from now, mga college na. Kaya 7 years from now, 5 years from now, kayo mga graduate na. Ibig sabihin, kayo mga homegrown na kayo po ay nandirito. Okay, magpapatuloy sa Panginoon, asang araw kayo pagpapalain, huwag niyong kakalimutan ang Diyos sa buhay ninyo. Isang araw kayo makapagtatrabaho, tapos malilimutan niyo kung saan kayo hinugot ng Diyos. Malilimutan mo ng biyaya ng Diyos. Minsan nakakalungkot, di po ba? Nung nag-aaral nandiyan, di po ba? Pero nung siya po'y nakapagtrabaho, imbis na siya'y mapapakinabangan ng mga kapatid, nakalimutan ang gawain ng Diyos. But praise the Lord, tayo po'y natuto, mga kapatid, na nandirito po tayo, hindi sa ating galing, mga kapatid, kundi sa galing ng Diyos sa buhay natin. Amen! Be maximized by the great grace of God's provision. Kami po'y nagsosoul winning po doon, mga kapatid. Siyempre,
talagang medyo tipid ka, nagpipintura ka, tapos kailangan mo ng budget sa pintura. Pero minsan, kailangan mo rin kumain. May 4 na kakain, di po ba? Kaya pag social winning, habang kami nag-social winning, sabi ni Kian, mamaya, babalik sa akin. Pa, sabi niya, ayaw po ng tao doon, magpa-share. Natutulog daw kasi siya, kasi galing siya sa trabaho. Pero binigyan niya ako ng 100 pesos. Sabi niya, aba, maghanap pa tayo ng tutulog. Sabi ko sa kanya, ayos pala dito sa Tugigiro, pag natutulog, nagbibigay ng 100 pesos. After ng soul winning namin, mga kapatid, aba, meron pong barbecuehan doon sa kanto. Aba, di meron kaming 4 na sticks, man? Na barbecue. Isang araw naubusan mga kapatid ng laman ng tangke. Wala po kaming wala talaga. Naubusan yung laman ng tangke ng gasol. Yung kapitbahay po namin, Bombay. Sabi ng Bombay, Pastor, gusto niyo kain dito? Bahay, mamaya, tanghali. Abay, oo naman. Sabi ko, hindi ako nagdalawang tanong mga kapatid. Di ba ba? Baka mamaya magbago isip eh. Eh po yung mga kapatid, punta kami. Pero nag-aalala ako. Anong ipapakain ng Bombay nito? Ayoko man din na amoy ng Bombay. Yung pagkain nila. Pero malinis sila. Pasok namin sa bahay nila, nandun yung kanilang mga Diyos-Diyosan. But before we eat, I presented to them the gospel of the Lord Jesus Christ. They don't know Christ. They are not aware, they are not familiar. Wala talaga silang kaalam-alam patungkol sa Kristo nating sinasamba. Isinare ko sa kanila at sila naman po tumanggap. At mamaya nung siya'y naghain na ng pagkain, nag-aalala ko anong papakain. Abay, ang pinakain mga kapatid, pang Pilipino naman, fried chicken. Mamay may pansit pa. Mayroon pang balatong. Alam niyo po yung balatong? Bulalatong, di ba? Munggo, may munggo, di ba? Kaya okay naman pala ito, Filipino food. Abay, nung nilasaan ko, Bombay lasa pa rin pa, di ba? Pero okay na rin. Kaya na rin, nung kami po'y uuwi na. Abay, dami kasi, dami niyang niluto. Dami niyang niluto. Nung kami po'y aalis na, sabi niya, balutin na po ito para mayroon kayong mga pangkain mamaya. Ay, sige po, pakibalot na po. Baka mayroon pa doon sa loob. Hindi po, mga kapatid. I'm just making it exaggerated. But you know what? Sa mga panahong gano'n, mga kapatid, minsan ikaw ay, Panginoon, paano na to? Pero ang Diyos ang magpo-provide eh. Di po ba, Iman? Ang Diyos ang kikilos eh. Isang Bombay, kung si Elijah, mga kapatid, na pagkain sa kanya ay raven. Sa amin naman, Bombay. Di ba, Iman? Kasi wala mapagsaing. Ngayon po yung Bombay na yun, meron silang mga upuan, monoblocks. Meron silang 8 monoblocks. Pwede niyo po gamitin ito, sabi niya. Dagdag ng upuan niyo. Aba sige, dalhin mo dito. Pag meron siyang bisita, siya nang hihirap. Pwede ko bang hiriman niyo upuan? Ay, balik mo ha. Sabi ko sa kanya. Ibalik mo ha. Ay, opo, balik ko rin naman. Ngayon, nandoon na. Ay, kaya dagdag sa ating ginagamit. What's that? Yung mga maliliit na mga bagay na pagkilos ng Panginoon, appreciate natin. Sabat kung hindi natin na-appreciate yung mga maliliit na mga bagay, isang araw mga kapatid, meron pong mga malalaking bagay. Akala natin tayo na yon. Hindi mga kapatid. Because of the grace of God. Number 1, mga kapatid, be what? Be moved by the great power of Christ's resurrection. Number 2, be maximized by the great grace of God's provision. And lastly, mga kapatid, sa Acts chapter 5, mga kapatid, sabi ng Bible, alam po natin itong kasaysayan po ito. Noong si Ananias sa si Sapphira, sila'y nangako mga kapatid na magbigay ng kanilang pinagbentahan ng kanilang possession pero hindi po nila ipinagkaloob kung ano po yung ipinangako po nila sa Diyos mga kapatid. Kaya nangyari mga kapatid na sila po'y pinatay na mag-asawa ng Diyos, di po ba? Sabi po ng Bible verse 11, sabi ng Bible 5:11, and great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Nagkaroon po ng takot mga kapatid. Ganon din dapat tayo, wag nating kakalimutan tayo po'y nangako sa Diyos. Be mindful of the great fear brought by the Holy Ghost conviction. Meron kang ipinangako sa Diyos, gawin mo kapatid. Ikaw ay nag-commit sa Diyos, gawin mo mga kapatid. Gusto ko na maging soul winner, gusto ko maging frontliners, pero bukas mamaya nagbago na isip mo. Be mindful, alalahanin po natin. Ang dakilang takot na ito, mga kapatid, na tayo po'y sa Diyos, mga kapatid, naglilingkod. Na tayo po'y sa Diyos, mga kapatid, nangako. Minsan, may mga Kristiyano sabi nila, kaya nga ayaw kong mangako kasi baka mamaya hindi ko matupad. Di po ba? Di po ba't mangangako ka lang naman sa isang tao, kapatid, pag tiwala ka doon? Tama? Amen? Bakit ang Diyos hindi pa natin pwedeng pagkatiwalaan para pangakuhan natin? Kung tayo pinagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, amen, we can commit unto Him. We can commit our life unto Him, mga kapatid. May ipapangako natin tayo po'y maglilingkod sa Niya. Well, anyway, mga kapatid, this is not our right. This is our privilege, mga kapatid. Amen. Para maglingkod sa Panginoon, we must have one heart, one soul, mga kapatid, in the ministry. 2023, March 2023, isang taon pa lang kami doon, mga kapatid. Sabi ko,
Let's have a commitment. Okay, by the grace of God. Nagkaroon po tayo ng 100 square meter commitment. Mahal lang lupa dito, 70,000 per square meter po doon. Okay? Kala ko naman, ginto ang laman. Minsan, hinukay ko. Di ba? Pares lang din naman, lupa din naman. Amen? Yung iba nga, tain ng kabayo. Di ba? Kaya dumi ng kabayo. Kaya yung mga kapatid, sabi ko, dito mag-commit tayo. Kahit 10,000 lang, simulan natin per square meter. Sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, doon sa aming commitment, almost mga lahati na po kami. Amen? 100 square meter ngayon for after 3 years. Okay? At bakit? Hinahikayat natin ang mga anak po ng Diyos na pag sila'y gumawa ng commitment, mga kapatid, gampanan po nila. Amen? Tayo din, mga kapatid, that every time we come to the altar for the invitation, we are making a commitment unto the Lord. Bawat mensahe na ating pong napapakinggan, huwag nating kakalimutan. Be mindful, amen, of this great fear of the Holy Ghost conviction. Ang si Sapphira at saka si Ananias, mga kapatid, sabi ni Apostol Pedro sa kanila, hindi kayo sa tao nagsinungaling sa banal na Espiritu. Amen! When we come, mga kapatid, hindi po tayo sa pastor nagkukumit, sa Diyos. And thank God for the man of God. Thank God for our pastor, mga kapatid, leading us, mga kapatid, upang tayo po ay gumawa ng commitment sa Diyos. Ayun po yung goal natin. Yun po yung goal po natin, mga kapatid. Ayun po doon, sa biyaya po ng Diyos, mga kapatid, sabi ko po sa kanila, ngayong taong ito, 6 na buwan na lang, sabi ko sa kanila, ang goal natin ay maabot natin ng 150 regular attendance. Praise the Lord, tayo po ay nag-average ngayon ng umaga po doon ng 100 to 120, 130. Paghapon naman po, mga kapatid, 80. Ayun po yung blessing po doon, mga kapatid. Mas marami po kasi doon nag-i-stay na. We encourage them to stay in order for them to have fellowship with each other, mga kapatid. Kanya-kanyang baon po yan, mga kapatid. At halos nandun na sila. Okay? Mga ilan lang ang uuwi, yung mga malalapit lamang. Mga walking distance sa mga bahay. Okay? Kaya nandun na po sila. Sabi ko, sana magkaroon tayo ng 100% attendance ng umaga sa kahapon. Nangyari po yun, nagkaroon kami ng 100% attendance umaga sa kahapon. May bagyo kasi. Oho. Kaya ang aming attendance naman, 17 ng umaga, 17 din ng hapon. Amen? Pero blessing naman kasi 100%. Sabi ko, ano kaya pag-pray natin, magbagyo ulit ng Sunday. Pero salamat po sa Panginoon, mga kapatid, na tayo po'y naririto because of the commitment even of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Tinapos niya ang kanyang misyon na tayo po'y maligtas upang tayo po'y mapabilang din sa kanyang dakilang gawain. And let's have a one heart and one soul for the ministry. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, for the privilege, O God, to share your word and what you are doing, O God, sa inyo pong gawain.